Stream Dagat Time on Spotify. Makipagbardagulan using my vocabs. Over naman sa ass. Watch Dagat Time on Spotify. Yahoo! So, yeah. This is our new episode sa ating Yagak Time. Kaya grabe yung comeback ko. Bilis mo. Bilis mo na. Bahala. Tumakbo ka na. Hinabod ng Puji. So, I think, ito na. Simulan na natin agad yung episode 33 natin kasi this is my comeback. Kanan. So, yeah. DJ Mod. Patay naman ang ring light dito. Bisa mo na nga yung video na yan. Mga nakabis... Ano ba? Move on. So, yeah. Ang first story natin sa ating episode of 34. 34 pala. Hindi ko na tama dito. Bisa namuin ko na yung mga gilid ng labi nyo para matapos na to. Subject na to. Pagod ni. Pagod. So, ito na. Ang ating category is horror. Is a lush kolaba. Is a lush tao. At ang kanyang titulo dito is paupahan. So, anong gagawin? Let's read it. This happened year back 2016. May paupahan kaming dalawang bahay. Ang pinapaupahan ng lola ko, by the way, my name is Christina. So, back to the new story. Kakauwi ko lang galing probinsya for 2 years sa Infanta, Quezon. Iniwan ako ng muji ko sa lola ko para makapag-live-in partner niya, yung dalawang, para makipag-live-in partner niya, yung dalawang paupahan ng lola ko, kasi may naupa isang maliit na bahay and isang malaki doon sa maliit na bahay, ako pinatira. May kasama ako doon ng isang merlat, masyonda na siya, but not that old, maybe in her 60s. Isang kwarto lang naman ng occupied niya. So, doon ako sa isang kwarto. And sa ibang part ng bahay, may agreement na share. Since maraming furniture, yung lola ko ay isang katulong sa mayamang tycoon. May-ari siya ng bangko. So, medyo strict. Once a week lang siyang nauwi sa bahay. So, yung babae lang nakakasama ko, mabait naman siya pala. But, we were in close. Her name is Malu. Naalala ko na medyo creepy in surroundings ng bahay na malawak. Ang CR may divider and toilet and shower. So, ito na nga. Si Tita Malu, kung umuwi ay madaling araw, so daytime lang siyang nasa bahay. One time siguro mga bandang 1 AM usually, nagdadala ako ng tabo na panligo at ginagawa kong arenola bago ako mandire. Don't worry. Isa kami. So, may sarili siyang tabo, but that particularly night, nalimutan ko, so no choice kung hindi mag-CR ako at narinig kong may kumakalampog sa kusina, ma. Bago ka makapunta sa NIR, dadaan ka muna sa kusina. Nung may kumalampog, tumakbo ko sa NIR. Nawala agad yung tunog, pero nasundan nang biglang may tumutulong tubig. Sa shower, sa sobrang takot ko, sigaw ako ng sigaw papunta sa kwarto. Halos matapon ko yung jihi ko habang natakbo ako dahil kakaupo ko pa lang noon. Kung nagtataka kayo kung bakit creepy yung bahay, is may naupa doon na nategi and naburol doon. I don't know kung may connection yun doon, but as far as I remember, dalawa na ang naburol doon sa house. So next creepy encounter ko is mag-isa ulit ako, but this time 8 PM na yun, ma. Kakatapos ko lang kumain at naghugas ako, naglinis ng konti. Pagod nun dahil may practice kami ng dance show doon sa school. So, pinilit kong maglinis kahit pagod ako. Bandang mga 10 PM na yun, ma. Natapos ko na lahat, pati assignment ko. Pagpasok ko sa kwarto at paghiga ko, ready to sleep na ako. Alam mo yung tunog ng pinggan na kinukuskusan ng tinidor na mangingilo ka? Ma, narinig ko yun. At wala akong sipin nun dahil 7 pa lang ako nun. Pero may TV kami. So, kulba ako nun sa kwarto. So, parang nabawasan ng takot ko nung binuksan ko yung yung TV ret at nanood ako hanggang umabot sa O-Shopping at Bandila. Halos bangungot ang kalaban ko dahil pag natulog ako, baka lalo akong paglaruan ng magdamag ng kung anong elemento yon.
Until nagising ako ng 4 a.m., dumating na si Tita Malu. Kumbaga, siya ang savior ko dahil pag nasa bahay na siya, kahit di ko kita dahil nasa kwarto ko, rinig ko ang pagbukas niya sa pinto na nakakaramdam ako ng safety. At last encounter ko na ito, tanda ko pa ang date dahil tumatak nga sa isip ko. September 21, 2016. Oh, malapit na mag-21. Pag-awas ko ng 3:30 p.m. na sa bahay pa si Tita Malu at nakita ko siya nagluluto ng adobo. Sa totoo lang, bihira siya magluto dahil pagod siya sa trabaho na madaling araw. Kung gusto niyo malaman if okay, nalaman ko na ang trabaho niya pala ay nagbubugaw siya. To say that time, I don't know kung ano yun eh. Sorry kung late kung nasabi. Pero sa bahay ay mabait naman siya. Di mo makita yung ginagawa niya sa gabi. Hindi siya aalis sa trabaho dahil hindi ko alam kung bakit binigyan niya ako ng adobo. Nambubuga. Baka, ayun nga, for the, next work. So, still that's work. But, syempre, kailangan safety, diba? Yung mga ganun. So, let's move on. Sabi niya dito, nagulat ako bakit binigyan niya ako ng adobo at inutusan ako bumili ng kanin sa karinderya dahil wala nga kami bigas sa kwarto. Sa kwarto ako kumain at sa sala siya, sa TV, sa sala, kaya boring doon. Pagtapos namin kumain ay nakatulog ako at nakalimutan kong iligpit yung pinagkainan ko. Sakto bukas uwi na yung lola ko dahil may once a week day off siya. Since may nagpaparamdam nga sa mga recent events, akala ko normal lang to, bandang 4 a.m. or 3 a.m. may kumakatok at kumakalampag sa kwarto ni Tita Malu. Nagdasal ako, nagbukas ng TV, nakatulog ako dahil nga andun si Tita Malu. So, ito na nga ang pinaka-twister. DJ Mod? Pagdating ng lola ko bandang 8 a.m., nakita ko siya nasa kwarto ni Tita Malu at may ibang tao na binuhat siya. Yung mga kalampag na yon ay ang pagsubok niyang humingi ng tulong dahil inaatake na yun pala siya. At more than 3 hours na siyang wala. Sobrang self-pity ako dahil wala akong nagawa sa mga times na nagparamdam niya sa akin na safe ako pag nasa bahay siya. Hindi ko nabigay ng same thing, wala na ako doon sa bahay. Yung lola ko ay pumanong na rin, feeling ko na paglaruan ako. So bago kami umalis sa bahay, ay pina-cleansing namin dahil ibebenta na namin noong 2018. Ngayon ay medyo okay na ako, pero the feeling is still raw. Okay, so medyo magulo yung story niya. Pero ang pinaka-plot twister, lagyan ng asin para balot. And then, ang twister is, nategiret yung lola-ret niya. So, kala niya kasi, okay lang yung mga paramdam niya, ganun. Yung mga kalampag, ganyan. Yung pala, nanghihingi na pala ng tulong kasi may naramdaman na bukit. I think yun yan. So, medyo magulo naman talaga yung story niya. Yung pagkakalathala niya dito ng essay niya is magulo. So, gigradean natin siya ng 3. Balak sabon. So, pero yun nga, ibig sabihin is parang may nangyari. Yung kalampag naging parang nakampante. So, ayun lang. Kaya parang feeling niya, yung nararamdaman niya is raw pa din or bago pa din. Or parang may pa rin siya. Yung self-pity nga sinasabi niya dito. So anyway, wala akong laban dyan eh. Ako ba si Crystal? So, I think let's move on now with our next story. DJ Mod? So, yeah. Let's move on with our next story. Ang ating category dito is Strata, is Lush, Libido, is Lush, SKL. At ang kanyang titulo dito is Steel Wool. So, anong gagawin? Let's read it! Yung steel wool, ayun yung panghugas ng plato, yung silverette. Sa mga hindi naghuhugas ng plato, ayun yung silver, diba? So, let's move on na. Tara na! So, ito na. Hi, Mima Sophie / Shayo ng Sophie and ko na malapit-lapit ng lumubog. May bumili na kasi kayo, guys. Amuin ko na lang kayo mga pusod nyo. Alam mo yung gawin nyo. Hindi kung ano-ano pinagagawa nyo. Bumili kasi kayo para naman makaangat-angat naman sa... I mean, amuin ko yung gilid ng labi nyo para yun na lang din yung panlaban, no? Laban na yan, eh. So, let's move on. Anyways, itong story ko, ito last week lang at hanggang ngayon ay laugh pa rin talaga ako pag naaalala ko siya. So, ito na nga, may OWA ko at 2 years na kaming live-in,
Nag-brownout sa apartment namin at low battery na ako at wala akong data kaya naman hindi ako nakapag-chat kay Boa at nag-sleepasil na ako. Usually tuwing weekends umuwi si Boa dahil may work siya sa Manila at sa tita niya ay doon nakikitira kaya naman takot ako na nasa tabi ko siya Siyempre syokot ako ang dilim-dilema tapos may humahaplos pa ng nipay larot ko. Hindi kasi ako bumili ng kandila dahil sanay naman ako sa madilim. Hihihi with emoji. Surprise niya raw dahil 2 days na lang rin ay birthday ko na. Pasli-pasil na kami pero dahil na-miss ko si Boa at kahit mainit at madilim nga ay biglang tumaas ang libido ko. Ayan na. Sabi ko na, yun, hindi ka pwede magpatalo dyan. Building rapport agad. Please, building rapport. Gawin mo na. Sing yan I think, tumaas yung temperatura nila. Pero yun nga sabi ko, wala akong laban dyan. Ako ba yung ugat dyan? So, pumintig na yung ugat Ayun na yung parang sabi ng nipailarot niya. Kung kakausapin mo, or kung magbi-building rapport ka, Niti Pirate, itiri. Nag-crave na. So, I think, tara na nga! So, ito na. Sabi niya dito, is, naghihihi, wanna play with me kami. Napa-brown out fun kami Brown out fun! Napa-brown out kami Kinalikot niya na ako habang naglilipto-lalap kami dahil nga madilema at hindi niya naman ako nakikita ay napamoan and back talaga ako ng malala. Insert mukha mo napapamoan and back. Ganda ba? Parang, ang init. Pawis. Feeling ko pawis na pawis sila nun. Pawis yun Pawesa yun. Init na Mang init-init Pero brown out ka lang at libogs na kami at ito na nga Hinubad niya ang nyonteret ko at kinain niya na ang nipailarot ko. Ang sarap yes, galing tain na lang ako. Pero, ito na nga ang twist there. DJ Mod? Ma-feel ko para bumabagal sa pagdipto-lalap ng labi ko. Sa baba ang owa ko. Nag-building rapport na siya dun sa nipailarot. Parang, hi! Kiss kita, no? Tikman kita. That is mukbang. Oyster mukbang na siya. Sabi niya pa dito, parang struggle siya maglip-to-lalap sa nipahilarot ko. At tinanong ko siya kung bakit. Ang sagot niya naman, babe, para ako kumakain ng steel wool Sabay love kaming dalawa Hindi ko naman kasi alam na uuwi si Bawa kaya hindi ako nakapag-shave. Ayun. Bakit steel wool? Hindi sugat-sugat yung dila nun. Siguro dapat lang ginawa niya is iniwasan niya. Iniwasan niya yung parang mga buhok. Parang, sishapan mo yun Puzzle yan Parang maze. Iwasan mo na lang. Kasi syempre, alam nga naman, time-consuming pa yung mag-jahit, diba? So, tsaka, pag nag-jahit siya, open wounds. Open red, so may possibility na magkaroon siya ng nyigsado kasi ilawaistra mo pa, jojosok sa diba, sa pores. So, ayun naman natin mangyari magkapagsasan niya pa ilarot. So, let's move on. Sabi niya pa dito, grabe kasi, current condition kasi ng mule bull red ko, ay sobrang ikli na matigas. Pag hinawakan mo, ay masasaktan ka. Over naman sa details. Ito na nga yung pangalawang twister Siyempre, hindi pa rin kami nagpaawat at nag-missionary kami. Laugh ako ng laugh kasi naramdaman ko talagang masusundot siya ng mga mini nyulbul ko. Maya-maya pa, si Bawa na ang sumuko at napalava walk siya. Masakit na raw kasi ako naman laugh pa rin. Para daw siyang nakikipagnarurot ng cactus. Sakit nun. Kasi grabe naman earbog. Siguro, sakit nga nun. Yung matigas tala, yung patubo na. Tsaka ang kati nun, parang, Siyempre kung dinilaan niya naman ng malalayo, siguro, nasaktan naman siguro siya, diba? Kaya yun, ang sabi niya pa dito, fast forward, na magkakuryente, ay namumula pa rin ang bandang nguso niya.
Baba at bandang ngipay larot niya, ma. Basta kayo na lang mag-imagine, ma. Sabi niya, natusok daw talaga siya, ma. Lesson learned sa pag alam nyo na patubo na ay ahiitin nyo na kesa makasakit pa ng iba. Yun ang tama na kay Basaling Kilikili ko. Walang proof of purchase, maalang naman picture ng kanyulbol ko. Baka tusukin pa kita neto. Bakit kasi tutusukin? Kala mo talaga knife ni. So, over naman sa knife. So, I think, yun nga, sabi niya, for the rule of safety, or, yun nga, para walang sagabal, or, distraction, siguro ajayitin na lang, or bunutin mo, charot. Hindi, bala kayo sa buhay nyo, ako pa talaga mag-ahit dyan. Bili kayo ng mga wax or something na para hindi siya distractions. Kasi, ipahilarot na yan eh. Magiging bato pa bo para sa mga OMS version yun. So, DJ Mod, i-move mo na. Agating ko yung sobrang balat mo, ha? Ayun nanginginig na, ha? So, yeah, let's move on with our next story. Ang next category natin is Kuluba, is Lush Dilubyo, is Lush Family, is Love, is Lush Let the Love Begin. At ang kanyang titulo dito is Over naman sa Hide. So, anong gagawin? Sabi niya dito, hi, Mima Sophie, aka sa'yo ng paluging Sophie, and cause Lush Daddy will learn. And sa lahat ng mga igitis dyan, medyo recent lang tong nangyari na to, ma. Pero let me introduce myself. Isa po akong Merlat na Estrada at may bawa na kung saan sa relationship namin ay low-key ang pagsa-sightseeing namin sa isa't isa dahil sa side ng pamilya niya. Pero legal naman kami both side mother. Since bakasyon naman ay nagtatrabaho siya sa cafe ng ate niya, ako naman na walang magawa sa buhay, ay binibisita siya kada hapon at ihahatid niya ako papuntang terminal ng jeep pa uwi. Over naman sa atin sundo, alam mo taga siya ng CEO ng angkas. Isang araw habang naglalambingan kami sa second floor ng cafe kung saan nandun ang mga upuan, nang bigla siyang tinawag ng ate niya at sinabing, bumisita daw pamilya niya sa cafe. Muji, at isa pa niyang ate na namo, Jane. Ba't ba sila nang istorbo ng tulog? Di tuloy ako makabuelo, ma. Ayun. Nagtago ako sa third floor which is under renovation pa. Kulbang-kulba ako nun, ma. Hindi makahinga sa takot at kulba na baka makikiki ako. Tapos may mga kurakot dyan. Hindi. Ano daw? Okay, mga kurakot na kikiki. At baka mapagalitan ang bowa ko. Tinagsa ko ng bowa ko, sabi ko na second floor na ang pamilya niya. Kumakain daw. Sabi ko, eat well, psst, pahingi. Yun yung sabi ko. Okay. Iniisip ko na lang talaga na mag-jumpero na lang sa bintana at bumaba sa emergency exit. Nagtago siya kasi. Malamang, yun nga sanabi niya. So, let's move on. Pero nung nakatalon ako ng bintana, nakita ko yung hagdan ng emergency exit ay nasa second floor. Di bumalik ako ng third floor at nagtago sa NIR. Maamupo ako sa corner ng NIR at lalong tumaas ang balahibo ko nung may narinig akong katok sa pinto. Kumakatok siya ng 2 beses. Sakot ako! Kala ko ate niya yung nagdanak-nak. Hilitan ko sana ng who's there? Over naman sana, pero narinig ko yung boses ng OMS at binuksan ko yung pinto. Sinabi sa akin na gusto ako masite ng pamilya na akala mo naman ako na yung 8 wonders of the world. At makihalubilo raw ako sa kanila. Sabi ko, iyo ko niyan! Kaya wag na at nagtago na lang ako sa NIR. Tumango siya at bumaba ulit. Patuloy kami nagte-text and update sa Messenger satellite kung anong ganap sa baba. Okay na sana nang biglang narinig ko ang pagtaas ng ate niya sa floor na yon at narinig ang boses niya sumigaw na wala naman ako doon. Open naman sigaw, kala mo talaga nakalunok ng microphone. Yung tono niya na parang pulesa na nag-iimbestiga ng drug raid na kung mahuli niya ay baka mak-KKK pa ako na. Mag-alas 6 ng gabi at nasa NIR pa din ako. Tagal ba? Siguro pawis na ako. Nun, parang taranta na ako noon. Alas 6 ng gabi at nasa NIR pa din ako nakatago. Nagdadasal ako na, Lord, please, may sabihin ng carpenter, umalis na sila para makaalis na ako dito. O kaya, papuntahin mo dito sa NIR ang bawa ko at paamoy ko yung pusod ko sa kanya para matapos na itong paghihirap ko. Kasi Diyos ko, di na ako makahinga ng maayos. Sinex ko yung bawa ko na di na ako makahinga at humingi ng tulong sa kanya.
May isa pa akong sasabihin nun, pero nahilo na ako at di ko natapos yung pag-type ng message ko at tuluyan na akong nauod temporarily. Nagimatay siya. Ewan ko kung ano nangyari, ma. Nung pagbukas ko ng mata, nasa labas na ako ng ER at pinapaypayan ako ng buhok ko gamit ang knee shirt niya. Di nakahubad na siya nun, ma. Nakita ko yung bagong lutong niyang pandesal kahit kakabalik ko lang ng kaluluwa ko sa katawan ko. Na-herbogan agad ako. Grabe, ang burapi ka, shit. Iba talaga yung herbogan. Nakakagaling talaga. Yung parang, iba na yun, matay siya. Demo. Parang, okay na ako. Ano yun? Abseret yun, padila ako mamaya, Nabuhay! So sabi niya dito, pumasok sa eksena yung atin yung namo dyan, na site niya na nakajabat sa ang bawa ko. A.K.A. kapatid niya. Sabi ko, huy! Kaya ayoko sa section na to, Kasi ang babastos. Tapos tanong kung anong meron at napano ko. Ewan ko ba dyan? Mukha ba akong tumambling doon? Di ko maintindihan yung convo nila kasi kakagising ko na. Pero sumigaw yung atin niya at tumakbo pababa para tawagin yung Muji at Puji nila. Dali-dali naman pumunta sa taas silang tatlo at nilapitan ako at pinapaypayan ako ng nanay niya at pinahiran ako ng katin ko sa ilong. Yung papa naman niya ay sumisigaw na sa bawa ko na kantarantaduhan daw ang pinagagawa kaya ganun yung nangyari. Pinagalitan, puro katantaduhan. Sabi ng Puji. Ma, kaya ganun yung nangyari. Sabi niya, bakit daw ako, katarantaduhan daw ang pinaggagawa, kaya ganun yung nangyari. Tinawag niya yung isa pa naming ate, may-ari ng cafe, na kumuha ng tubig at bimpo. Ako, di ko na alam gagawin ko, di ko na ako makatingin sa kanila. Sinubukan ko magpaliwalag ng kasalanan ko, like, please, Sabrina Carpenter, natigilan nila kakashot sa bawa ko, na ginusto ko mag-hide, kasi natakot talaga ako sa kanila, ma. Sinabi nila sa bawa ko na bakit daw ako, di ako pinababa, hinahanap nga nila ako. Sinabi ko na pinuntahan niya ako, pero nag-insist ako na mag-hide and seek sa siya. Labas isang oras kami dun sa 3rd floor bago nila ako tinulungan pababa ng 1st floor para kumain. Yun, paano kinocomfort ako ng omsiret ko at sinubuan ako ng food kasi wala naman akong kain nung araw na yun, Grabe, tagal nun! Puro juice at liquid lang at soft drinks pa ininom ko dun sa cafe bago dumating ang pamilya niya. Pero kahit napaka-caring nila nung day na yon, may tension pa rin between me, his parents, especially sa atin niya na tila di ko mawari kung ano. From the start, ayaw nila sa akin as GF ng anak nila. Nagagawin ko, alang-alamang kalabanin ko sila. I love that part talaga. Anong gagawin ko? Alamang kalabanin ko yun. Kasi diba, wala naman tayong, bahala kayo sa buhay nyo. Never ko na kwento to sa Muji ko kasi baka magalit siya sa omsiret ko. Bet pa naman niya siya for me kasi ang bait talaga sa akin ng bawa ko. Mawalang proof of purchase. Gusto ko, alam ka naman, videohan ko pa sarili ko na gimatay sa GR. Nasabing scripted. Pero hoy, dito once, pasin ko kayo dyan. Tama na kayong kilikili ko. Pa-reply, free dead na, ma. Love you, Mima Sophie. Sana mabuhay ka pa ng matagal. Mga 100 years pag ano. Ay, gusto ko yan. Para may 100k ako. Mani mo 1 million k na kapag 1 million k, 1 million na, diba? Tama ka na kaka-absent. Ma-DAA ka pa ni Dean. So, yeah, ayun nga. Grabe, ang hirap ng pinagagawa mo. Suko ako dyan. Ayoko ng mga ganun. Yung mga kuluba. Kasi, takot ako! So, total, pamilya na yun. Wala akong laban. Family feud yun Alang naman survey ako dyan. So, let's move on now with our next story. So, yeah. Let's move on with our story. So, ang kanyang category is Strata/Libido/Komedya. At ang kanyang título dito is Nyetish nga ba? So, anong gagawin? Let's read it! Hello, Daddy Willard/Avajimal/nice favorite na author ng Batang Gina at sa iyo ng lubog na Sophie and Co. And to all gators na mahilig magmukbang ng sobrang balat. Recently lang to nangyari, may bawa GF akong teachera ka. Hindi ko na itatala kung anong grade ang tinuturo kasi baka ma-figure out pa nila ang identity namin. Unfortunately, may dilub yung nangyari which is bagyong Emong. Grabe ang pinsala na para bang may galit talaga sa probinsya namin. Nawala ng kuryente at internet. After a week, nagkaroon ng kuryente and internet sa barangay kung saan nagtuturo si Bowa Retco. So ako tamang bisita lang kay Bowa sa school para mag-charge at mag-internet para mag-catch up sa dagok time.
Lumakad ba talaga eh? Hindi rin kasi kami pwede sa balor namin kasi wala pa nga kuryente. Alangan naman magnarurot kami, napakainit ang panahon, di ba? Bakit kasi excited magnarurot? So, tulong-tulong ako konti kay Bowa sa mga gagamitin niya for teaching. Pero ako, di ko maiwasang singhutin si Bowa kasi sobrang bango niya talaga. Kaya, kasi may laway sa gilid. Dito kasi! Siko. Over naman sa singhot, kala mo talaga sa'yo ng rugby, ret eh. And syempre, erbog na din kasi ilang araw din walang nyarurot ma. Kung di ba naman nag-U-turn si Emong, edi sana nag-supervisa si Bowa sa Niti Pirate ko, di ba? Hala, Omsi, nag-send sa atin. Pero hindi ko na talaga natiis ma at tumitingin muna ako sa paligid at pumesto kami sa isang julok na di kita sa labastra. Ma, lip to lelap malalama, sabay nyokol niya na ako ma. Nyokol. Psst, ako din pa nyokol. Bibisa ko talaga yan. So let's move on. Sabi niya pa dito is, di na ako nagpa-orpap ma kasi ayoko lumuhod boba ko. And after a while, bait ba? God gave me you. Show me what's real. I'm a gold. And after a while, lumabas na din ang white cast, ma'am. Sarap niyan. Dok-dolok ba? Siyempre, dali-dali kami nag-ayos in all. And after a few days, wala pa rin kaming kuryente, ma. So, visit na naman ako sa Bowa kasi school at doon kasi siya tumatambay pag weekends para gumawa ng reports and everything nice. Tumutulong ulit ako sa usapan, ganun, pero itong si Bowa lumilikot ng kamay at lagi minamasahe ang shitty pirate ko. Eh di tayo na naman agad ang shitty pirate ko. Kasi nag-building rapport na siya eh. Alangan naman pigilan ko yan. Lagay ng asin para balot. Kulang na lang talaga sumaludo na parang sundalo ang shitty pirate ko at kinuha ko ang CP ko at nag-search ng nyiknyok ng Dagok Time kasi nga madami akong di na view na story. Tapos si Wawa, bigla ba namang bumanat, sabi niya, nyetish mo ata si Sophie eh. Ay, ako na naman yung dahilan. Ako na naman yung reason. Pero if nyetish mo ako, why not? Ito na oh. Inorbabi. Sabi niya, dito tumawa ako kasi hinimas niya pa ni Nitty Pirate ko that type. Sabay sagot ng, hindi no. Gusto ko lang nakikinig at gusto ko maka-catch up. Tapos sumagot siya, pati nga pag nyaruro tayo, naka-play yung Dagok Time eh. Totoo ba? Baka gusto niya marinegay mo. Baka ako yung background music niya. Pwede na ma'am. Mag-cheer ako sa inyo. Go, nyurot. Go, nyarurot. Hey. I think na ako mag-cheer sa inyo habang nagnyanarurot kayo. Arpap, suba. So, let's move on. Mga ganun with the hack. Sabi niya dito, flashback ha, days before yung bagyo kasi ma, nagnarurot session kami dito sa Baler. Habang nagnarurot kami, may dumating at tumambay na pamangkin ko sa Baler, dali-dali kong kinuha ang nipiret ko at inopay ko ang Niktok satellite para may music o sound kami para makover ang moon and back namin ni Bowa. Pero nung unang lumabas sa FYP ko yung screen record ng Dagok Time. So yun yung nag-play, sabi ko sa isip ko, okay na to. Alam mo yung nanay sa Nyepi pagkatapos magluto. Okay na to. So ang scene naka-play ang Dagok Time habang bumibira ako. Mas mabura pala magnarurot kung may background music na Dagok Time by Sophie. Ay, talaga ba? Best reco. Upo naman sa recommendation. So, I think yun yung gawin nyo. Kasi iba super bass, iba God gave me. Charot. Uy, kakat ko yun. Ano ba? Yung iba naman, isang linggong pag-ibig. Kinat eh. So, ito, nakinat ko yun kasi iba yung sinabi ko. Ano ba? Valid pa. So, I think, ayun nga. I think, kailangan lagyan talaga ng music. Or, marami naman dyan eh. Like, mga Aldab. Mabuhay ang Aldab Nation. So, let's move on. Continuation, sabi niya, after few days, bumalik na rin ang kuryente namin. So, alam mo na, may mga ganap sa Baler. Pero last night, tawang-tawa na naman ako sinabi ni Bowa. Pakisite muna sa attach photo ko for your eyes only. Pakiread ang convo namin para sa mga e-geaters. Ikaw gusto ko mag-nyokol sa akin. Nyokol? Sabi ng owa niya. Hulaan mo kung kanino nang galing ang nyokol word. Di ko alam, baby. Si Sophie sa vocabs. Ay, nyetish mo. Nyokol. Namo, hindi no. Gabi nakikinig ka sa Dagok Time habang bumibira. Yun ang may mawalang twister. Kung nahuli sana kami nagnyo-nyokol ako ni Bowa, edi sana meron, di ba? SKL
lang pala to. Tama naman. Kung na-Julie sila at nabagansya sila, pa-join. Di merong twister. 1 year and 7 months na kami and going strong naman yung relationship namin. Pero i-clarify ko lang na di kita nyetish ma. Kala mo talaga maburap, try nga. I-try daw niya asawa niya. Tingin nga ako sa'yo. Kala mo talaga Hindi, marami talagang, may lovable sa akin. Ano lovable? Aba, iwan ko sa inyo. Ba't kayo nakikinig kasi ng yogot? Aba, nagnyanyarudot. Ka-join ba ako dyan? Sana ginoin nyo ako, kontakin nyo ako dyan. I-message si RM. Then, charot. Sabi niya dito, thank you na Sophie for bringing joy to people. More power to you and your family. Dito, once, may picture ka nga ng convoy. Tama na kayo basa rin kilikili ko. Bye, pa-reply if readed naman. Thank you. Ano ba yan? Ako din naman pala yung dahilan. Dami ko ng kasalanan sa mundong ibabaw na to. Alam nyo, amuhin ko na lang kaya yung mga gilid ng ilong nyo. Para gilid ng ilong? So, yeah, I think, ayun lang. Wala akong laban dyan. At wala akong ma-explain kasi SKA lang to. Alangan naman ako magpa-twister dyan, diba? Jojoin ako. So, DJ Mod, closing remarks na. So, yeah! Thank you so much sa pag-join sa ating episode 34. Thank you so much mga e-geaters. Mga I love you ko for keep supporting me sa NikTok Satellite, sa YT Satellite, and sa Notify Satellite. Please do stream and share my Notify Satellite and YT Satellite. Mga ganon. So yeah, that's all. Tama na kayo. May yung kilikili ko. So bye e-geaters. Love you all. Bye. Bye. So, yun nga. Kasi nga, ano ba yan? Gusto ko pa naman sabihin yung braces na naman. Basta ba na end mo na.